Prio Explain. Mga mare at mga pre, isa ko ba sa kakandidato at nagnanais maglingkod sa ating bayan o sa ating bansa? Kung oo, ay panoorin mo ang video na ito. Pero bago ang lahat, atin munang alamin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng kandidato at ng aspirant. Ang kandidato ay isang individual na opisyal na naghain ng kanyang pinanumpaang Certificate of Candidacy or COC sa COMELEC sa panahon ng filing period. Samantalang, ang aspirant ay isang tao na nagpapahayag ng interest na tumakbo sa isang posisyon ngunit hindi pa opisyal na naghahain ng kandidatura. Kailan ba itinuturing na kandidato ang isang tao? Sa February 11, 2025, para sa mga tatakbo para maging senador at kinatawan ng party list, at sa March 28, 2025 para sa mga kakandidato na tatakbong kongresista ng distrito, miyembro ng parliament at iba pang lokal na kandidato gaya ng governor, vice governor, mayor, vice mayor at miyembro ng sanggunian. Maaari bang tumakbo sa higit na isang posisyon sa parehong halalan? Hindi! Dahil ipinagbabawal sa batas ang pagtakbo para sa higit sa isang posisyon. Ano naman ang maaaring gawin ng isang aspirant na naghain ng dalawa o higit pang COC para sa darating na 2025 national and local elections? Maaaring magsumite ng sinumpaang Statement of Cancellation hanggang October 8, 2024 para mapanatili ang nais na posisyon at kansilahin ang COC para sa iba pang posisyon. Samantala, para sa mga nagnanais tumakbo sa BARMM Parliamentary Elections, ang huling araw ng pagsusumite ay November 9, 2024. Narito naman si Mildred para ibahagi kung paano ang pag-file ng Certificate of Candidacy or COC. Maraming salamat, JM. Paano nga ba maghain ng kandidatura? Kailangan ay sumite ang Certificate of Candidacy ng personal o sa pamamagitan ng isang authorized representative sa tanggapan ng COMELEC. Ang mga impormasyon na nakalagay sa Certificate of Candidacy ay ang mga sumusunod: posisyon na nais takbuhan, pangalan, kasarian at katayuang sibil, edad sa araw ng halalan, lugar at petsa ng kapanganakan, pagkamamamayan kung natural born or naturalized, rehistradong partido politikal o koalisyon na kinabibilangan, kumpletong address para sa halalan at tirahan, kasama ang eksaktong address at bilang ng taon ng paninirahan sa Pilipinas man at kung saan balak tumira hanggang sa araw ng halalan. Barangay, lungsod, munisipyo at probinsya kung saan rehistrado o magiging rehistradong botante. Trabaho o propesyon, aktibong email address, at kung siya ba ay napatunayang may sala sa isang kaso na may kaakibat na parusang panghabang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng pampublikong posisyon, at kung ang hatol ay naging pinal na. Kailan ba ang schedule ng COC filing para sa national and local elections at ng kauna-unahang BARMM parliamentary elections? October 1 hanggang October 8, 2024, ang paghahain ng kandidatura para sa mga tatakbong senador, kongresista ng distrito, gobernador, vice-gobernador, alkalde, vice-alkalde at membro ng mga sanggunian. Gayon din ang pagpapasa ng Certificate of Nomination and Acceptance. Samantalang sa November 4 hanggang November 9, 2024 naman, ang paghahain ng kandidatura para sa mga tatakbong kongresista ng distrito sa parlamento ng BARMM. Ano ang mga dokumentong kailangang ipasa? Una, pinananumpaang Certificate of Candidacy, 5 kopya, isang orihinal at 4 na kopya. Pangalawa, isang passport size na litratong kuha sa nakaraang 6 na buwan. Pangatlo, documentary stamp. Pang-apat, biodata. Ito ay optional lamang. At panglima, plataforma na siyang optional din. Tandaan, walang bayad ang pagpapile ng COC. Para sa step-by-step process ng Certificate of Candidacy filing, ay panoorin naman natin si Cedric. Maraming salamat, Mildred. Narito ang mga hakbang kung paano maganda at kung saan isusumite ang iyong COC. Step 1. I-download lamang ang COC form para sa posisyon na nais mong takbuhan sa www.comelec.gov.ph. Step 2. I-print ang harap at likod ng pahina ng COC form sa isang long bond paper. Step 3. Siguraduhin na lahat ng items sa COC ay napilapan both front and back, huwag gayang may blanco sa inyong form. Lagyan ng NA kung hindi naaangkop. Step 4. Maglakip ng passport size photo
na kinunan sa loob ng 6 na buwan. Step 5, ilagay ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA sa COC kung naaangkop. Step 6, maglakit ng 30 pesos documentary stamp sa COC. Ang documentary stamp ay kailangan naka-attach sa isang original copy ng COC at ang number ng documentary stamp ay kailangang nakasulat sa natitirang 4 na kopya ng COC. Step 7, ang COC ay dapat ipanumpa sa harap ng notary public o sa sinumang otorisadong opisyal. Step 8, magsumite ng 5 malinaw na kopya ng COC sa tanggapan ng COMELEC sa inyong lugar mula October 1 hanggang October 8, 2024, kasamang Sabado at Linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Narito ang mga panunumpaan ng isang kandidato. Una, siya ay karapat-dapat para sa posisyong tinatakbuhan. Pangalawa, siya ay hindi residente o imigrante sa ibang bansa. Pangatlo, siya ay pumirma ng sinumpaang pagtanggi sa dayuhang pagkamamamayan kung naaangkop. Pang-apat, siya ay magsusumite ng kompleto, totoo, at detalyadong Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa loob ng 30 days matapos ang halalan. Panglima, siya ay susunod sa mga patakaran at regulasyon ng COMELEC kasama ang mga alituntunin sa social media. Pang-anim, siya hindi dapat magtaguyod ng karahasan o illegal na paraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Pang-pito, siya ay susuporta, pagtatanggol at mananatiling tapat sa saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Pang-walo, siya ay susunod sa mga batas, legal na kautusan, mga dekreto, resolusyon, patakaran, at regulasyon na ipinalabas ng mga kinikilalang otoridad. Pang-siyam, tinatanggap niya ang mga nasabing tungkulin ng voluntaryo, walang alinlangan o layuning umiwas dito. Pang-sampu, pinahihintulutan niya ang COMELEC na mangolekta, magbahagi at iproseso ang kanyang personal datos para sa halalan at iba pang legal na layunin alinsunod sa privacy notice at pinapahintulutan ng umiiral ng mga batas. At pang-11, ang mga impormasyong nakasaad sa COC ay totoo at tama ayon sa kanyang kaalaman. Paalala, ang pagiging kandidato ay isang malaking responsibilidad. Siguraduhin handa ka sa hamon at handa ka maglingkod sa bayan o sa ating bansa. Para sa iba pang impormasyon o katanungan, makipag-ugnayan lamang sa Office of the Election Officer sa inyong lugar. At kung ikaw ay atimunanin, makipag-ugnayan lamang sa COMELEC Atimunan sa numerong 042-316-6073 at sa 0933-866-1437 o sa kanilang Facebook account na COMELEC Region 4A at Timonan, Quezon. At syempre, huwag kalilimutang i-follow ang TikTok account na ito at ang aming Facebook page na Prio Timonan, Public Relations and Information Office.